So, kamusta po mga ka-streetwise, no? So, mga kababayan, pikon na pikon at galit na galit itong mga Duterte Bobo supporter kay Carlo Nograles. Kasi nga po, na-real talk po sila regarding po sa traffic dyan po sa Davao City. So, sa hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no? Ang Davao City po ngayon, ang pinaka-traffic sa buong Pilipinas. Okay. So, ngayon, ang palusot ngayon ng mga bobong DDS na kaya lang naman nakaka-traffic sa Davao kasi yumayaman ang Davao City. Mga kababayan, nabisto po natin na hindi po yumayaman ang Davao City. Bagkus, nagiging worse pa nga po ito sa loob po ng 4 na taon. So, bistado po ito ni Carlo Nograles. So, pakita ko sa inyo, no? Ito, nabalita ito from Politico. So, sabi dito ni Carlo Nograles, di ba? Okay. Davao City traffic, world ranking, a wake-up call, Carlo Nograles. Oh, so ibig sabihin nito mga kababayan, no? Ang panawagan po ni Carlo Nograles diyan po sa Davao City, 'di ba? Magising na kayo. 'Di ba? Ito hindi natin pwedeng i-discredit si Duterte. And actually, Davao City po ang isa sa pinaka maunlad regarding po sa economy. Yun nga lang po, nung tumatanda po si Duterte, 'di ba? Bumagsak po ang Davao. Meron po akong date ang papakita mamaya, no, para maliwanagan po tayo. Okay? So, dito muna tayo sa traffic. Okay? So, ngayon mga kababayan, no, bago natin ipagpatuloy yan, puntahan muna natin to. So, bali ito, nakita ko po ito sa TomTom. At ito po yung trending ngayon na pag-aaral po, no. So, traffic index po ito. So, ngayon, pang number 6, ay number 8, di ba? Pag number 8 po ang Davao City sa pinaka-traffic po sa buong mundo. Number 1 po sa Southeast Asia. O, di ba? So, number 1 dito yung ano. Ito, hindi ko alam kung anong bansa to, di ba? So, yung number 2 yung Kolkata sa India to eh. Ito, Barranquilla sa Colombia pala to. Barranquilla, oo. Tapos, Bengaluru, sa ano to sa India. So ngayon, ang point ko dito mga kababayan, no, nag-worst po ang traffic po sa Davao. Okay. So ngayon, ang sabi nga ni Carlo Nograles, no, ano siya? Wake up call na po ito sa mga taga Davao, no. So continue pa natin. So bali ito ngayon. Okay? So world ranking, number 8 po ang Davao City, number 14 po ang Manila, at number 26 po ang Caloocan. Okay. Sa buong Pilipinas to, ha. So ngayon, nasabi ngayon ni Carlo Nograles ito, di ba? Former Davao City Representative Carlo Nograles said that Davao City's ranking as the worst in traffic congestion in the country serve as a wake-up call. So bakit? Di ba? This alarming ranking is a wake-up call if we do not address traffic now. It will only worsen as the city grows and develops. Coming up with traffic solutions must be cornerstone of our city development agenda, Nograles said. So ngayon mga kababayan kasi, ang point natin dito, di ba? Hindi po yumayaman ang Davao. Nagiging worst po ang Davao sa ekonomiya. May papakita ako sa inyong data dito Kasi ito yung mga palusot ng mga putang ng DDS niyan eh. Sabi ng mga DDS, no, kaya lang naman kasi nagkaka-traffic sa mga tulupalawi ng mga hayop na yun, di ba? Kaya lang naman kasi nakaka-traffic lalo sa Davao City kasi nga, yumayaman ang Davao. Dumadami yung pera sa Davao kaya nakakabili ng sasakyan, kaya nakaka-traffic. Tanga! Asan ang data ninyo na nagsasabi na yung Davao City yumayaman? Ako, may papakita akong data sa inyo. So, remove natin to Tanggalin muna natin to. Babalikan natin yan. So, puntahan natin yung data from the government. Okay? So, galing ito from anong website to? CMCI, DTI. So, galing to sa DTI. Teka, lakihan natin para mas maintindihan natin yung gusto kong ipunto dito. Ayan, okay. So, ito mga ka-streetwise, no? Ganyan tayo mag-vlog mga kababayan. Palagi may data, hindi puro haka-haka. So, ito 2020 ranking of highly urbanized cities. So, ito po sa Pilipinas po ito. So, makikita natin dito, no? Number 2 po yung Davao. Kita nyo ba? Ayan, no? Number 2. So, number 1, noong 2020 ito, So, number 1 yung Manila, number 2 yung Davao, number 3 yung Pasay. Okay.
So ngayon mga kababayan, no, kung tatalon po tayo ngayon, from 2020, talon tayo sa 2021. Baguhin natin to. 2021. Okay. 2021 mga kababayan, from number 2 noong 2020, ang Davao na ngayon, noong 2021, naging number 4. Oh, so nag-number 1 na po yung Quezon City, number 2 po yung Manila, number 3 yung Pasay, number 4 po yung Davao. Oh, and the trend goes on mga kababayan. So ngayon, ang gusto kong pakita dito, hindi po yumayaman ang Davao City. So ang tanong dito, hindi na nga yumayaman ang Davao City, bumababa na nga po sa ranking. Ang tanong dito, bakit nagkaka-traffic at bakit naging worse pa yung traffic? Oh, so continue pa natin ha, sabi pa dito. Oh. So para makuha natin yung narrative, oh, continue natin. Oh, 2021, baba natin 2022. Oh, from number 4, okay? From number 4 noong 2021, ang Davao number 4 pa din. Okay, sige, okay lang yan, number 4. Pero makikita nyo mga kababayan, no, nag-drop pa rin po siya ng points. Di ba kasi kulay pula to eh. Ito yan, yung kulay pula number 4. So ngayon mga kababayan, no, 2023. Kasi ito yung ano eh, ito na yung pinaka-latest eh. Wala pa yung 2024 eh. So 2023 mga kababayan, ang lumabas dito, pang ilan na yung Davao? Pang number 6. Di ba nung si Baste na po ang naging mayor ng Davao, from number 1 noong 2020, number 6 na lang po ang Davao noong 2023. Oh, ganito mag-vlog mga kababayan. Ngayon, doon sa mga sinasabi ng mga buwaka ng inang mga DDS na yan, asan ang data ninyo na nagsasabi na ang Davao City ay yumayaman kaya nagkaka-traffic? Hindi po nag-a-apply yung ganyang klaseng palusot dito po sa mga data na pinakita natin. Dapat po kasi magpakita kayo ng data. Para maniwala naman ako sa inyo. Diyos ko na lang, puro na lang ako research, tapos kayo, puro kayo chismis. Oh. Alam nyo kasi mga kababayan, no, isa sa mga problema ng Davao City kung bakit nga po nakaka-traffic ngayon, eh bobo po si Baste. Bobo po si Baste. Tingnan nyo to ha. May papakita ko sa inyo, no. Okay. So ito nabalita ito last year. So tingnan nyo ha, sabi dito ni Baste ha. Okay? Baste urge DPWH Davao to end unnecessary road destruction. Oh. So ngayon mga kababayan, itong si Baste nagrereklamo nung 2024. Nang sabi niya, 'di ba, sinisira lang daw po ng DPWH yung mga kalsada sa Davao, 'di ba? At 'di ba kung yung sabi niya dito, yung mga kalsadang ayos sinisira, aayusin ulit. Ayan ang reklamo ni Baste. And then, hindi daw ginagawa ng DPWH yung mga kalsada na hindi pa sementado. Mga kababayan, alam nyo kung anong point ko dito? Sino ka, Baste? Hindi ka naman engineer, engineer ka ba? Yung DPWH, yung mga kababayan, mga engineer po yan. Mga pasado po ng board exam yan. Alam nila yung ginagawa nila. Pero itong si Baste, bida-bida, nagmamarunong sa DPWH, o sa ano nangyari sa Davao? Baha ang Davao. Bukod sa baha yung Davao, sobrang traffic pa sa Davao ngayon. Oh. So paano to ngayon? Eh di lumabas na bobo kayo. Kayong mga DDS kayo, mga bobo kayo. Kasi ayan kasi ang problema sa mga DDS mga kababayan. Napakadali para sa kanila na magsabi na ang Davao mayaman, ang Davao ay maganda without data. Tayo po kasi pag sinabi natin na ang Davao po naghihirap, may data tayong pinapakita. Di ba? Kapag sinabi natin na yung Davao baha, meron po tayong data na pinapakita. At may mga pictures at may mga videos. So ayan po pagkakaiba po ng mga Duterte fanatics at sa ating pong mga PBBM supporter. So ngayon gawin natin, continue natin yung mga continue natin itong sinasabi ni Carlo Nograles dito. Okay. So sabi dito, okay, alarming talaga to kasi bobo si Baste, di ba? So sabi pa dito mga kababayan, wait lang. Okay. So, when goods take longer to move, business lose money. Totoo naman yun. Basic yun eh. And our productivity suffers. This issue affects every Davaoeño, from commuters to entrepreneurs, mayaman at mahirap, and we addressing it must be a top priority, he said. So, pag naging mayor nga po si Carlo Nograles, aayusin niya po yung Davao na sinira po ni Baste. Ito tayo nagiging fair tayo mga kababayan. Ako naniniwala naman ako
na naging maayos po yung Davao dahil po kay Digong sa tatay. Yun nga lang po kasi yung talent po ni Duterte, hindi po pang national, pang mayor lang po talaga. O ngayon, si Duterte ngayon, matanda na. Oh. So wala na, palpak na. Palpak yung mga anak, mga bobo eh. Oh, kasi ang point dito mga kababayan, kung maayos naman talaga dapat si Baste, hindi na po kailangan ni Digong na tumakbo bilang mayor. Ang problema po kasi ngayon ng mga Duterte, palpak po si Baste, kaya po sila natakot kay Carlo Nograles, kaya si Duterte ngayon ang papatakbuhin nila. 'Di ba? Si Digong ang kakalabanin ni Carlo. Kasi kung ulitin ko lang kasi kung maayos po talaga si Baste, hindi na po kailangan tumakbo ni Digong. Oh, so ngayon itong mga taga Davao City mga kababayan ayaw ng pagbabago. Mas pinipili nila yung nostalgia na ginawa ni Duterte kahit na po si Duterte po ay matanda na. Iba na po si Digong ngayon. Matanda na po si Digong, hindi na po tama mag-isip. Kayo mga taga Davao, sa tamang pag-iisip pa kayo, mag-isip-isip kayo. Sabi dito, being ranked as the city with the worst traffic in Southeast Asia, di ba? And one of the worst in the world, sends a troubling signal to investors and visitors. Traffic jams not only cost us time, but also limit our city's economic potential, Nograles added. So ngayon mga kababayan, no, ang nakakatuwa kasi dito, no, kasi ako taga Iloilo ako eh. 'Di ba? Mas mayaman na po ang Iloilo City kumpara po sa Davao. 'Di ba? Baka gusto niyo pa ng data, pinakita ko na kanina, 'di ba? Pero ako, 'di ba? Kapag gumagala po ako sa Iloilo City, well, traffic minsan. Pero 'di ba? Ibig sabihin nun, mas traffic pa pala sa Davao City. Ngayon pala no, kung kukumpara pala natin na kung sa Metro Manila tayo pupunta, pag tayo na traffic pala sa Metro Manila, mas traffic pala sa Davao City, so ganoon pala lumalabas? Kasi ito, pakita ko sa inyo no, kung ano yung average dito Base ito sa pag-aaral ng ng TomToms, no? TomTom, sorry. So ngayon, mga kababayan, no, sabi dito sa TomTom, yung 10 kilometro, no, yung 10 kilometro is kailangan mo mag-travel ng 32 minutes. In average, ayun, no? 32 minutes sa loob ng 10 kilometro. Ibig sabihin nun, mas worse pa pala ito sa Manila, no? Kasi actually, mga kababayan, no? Ako, napansin ko rin po talaga, no? Yung traffic po sa Pilipinas, may pag-asa pa. For example, yung EDSA. Grabe yung EDSA dati, naalala ko yan. Grabe yung EDSA dati. 5 years ago? Hindi, mga 10 years ago. 10 years or mga 8 years ago, yung EDSA po talaga, iipitin ka talaga dyan sa EDSA. Sobrang traffic sa EDSA dati. Pero ngayon, nagkaroon po ng isang magandang proyekto po at saka sistema, ang gobyerno, well, traffic pa rin sa EDSA, pero hindi na po tulad ng dati. At ako naniniwala ako na doon po sa mga taong dumadaan po ng EDSA araw-araw, makaka-relate po kayo sa sinasabi ko. Traffic pa rin sa EDSA, pero nag-improve po ang traffic sa EDSA. So, may pag-asa pa yan. Ang problema nga dito sa Davao City, mga kababayan, di ba? Bobo po si Baste. Ulitin ko, bobo si Baste. Ayun ako, so na-real talk kasi sila dito ni Carlo Nograles. Isipin nyo, ito in contrary, di ba? Ang gusto kong palabasin po sa video po na to, hindi po yumayaman ang Davao, naghihirap lalo ang Davao, pero nag-worst ang traffic. So, ang problema doon mga kababayan, di ba, hindi totoo ang sinasabi ng mga DDS na kaya nagkaka-traffic lalo sa Davao dahil yumayaman ang Davao. Hindi po ganoon ang nangyari. Base po sa napag-usapan natin ngayon sa video po na to. Okay? So, kayo po mga kababayan na dyan po sa Team Brief, ano nga po masabi nyo nga po dito sa traffic sa Davao at lalo po naghihirap ang Davao because of Baste Duterte. Kayo ba agree ba kayo sa analysis natin na kaya tumatakbo ngayon si Digong bilang mayor ng Davao kasi nga po mukhang tatalunin po talaga si Baste ni Carlo Nograles. Yan no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.